Hindi mo pa ba alam gumuhit ng mata at pilik mata? Pues sa video na ito ay dapat mo itong panoorin at dito ay tuturo natin kung paano mag-drawing ng mata at pilik mata. Ito yung gagamitin natin sa pag-drawing natin ng mata. So meron tayo ditong sketchpad, maliit lang na sketchpad at meron tayong isang pencil. Para makabuo ng mata ay kailangan lang natin mag-line dito para sa may shape ng ating gagawin na mata. Bakit nga ba pa-slide yung shape na ginawa natin dito, yung line nito? Para makuha natin yung tamang shape ng ating gagawin na mata. At para mabilis mong ma-imagine yung shape ng mata na gagawin mo, kasi kapag nakita mo na ganito na pa-slide, parang nai-imagine mo na yung shape ng mata dito. Subukan mo ang tignan kung anong nai-imagine mong shape dito. Diba ang ganda ng pagka-imagine mong shape ng mata? Tapos dito ay kailangan natin gumawa ng pa-cross dahil yun yung magsisilbing sentro ng mata, yung sa eyeball ng mata. Dahil na-imagine na natin yung shape, ay lalagay na natin dito, iguguhit na natin yung shape ng mata na na-imagine natin. Ito nga palang ginagawa natin na ay wala po tayong pagkopyahan dito, imaginary lang po natin yung paggawa natin ng eye. Ano ba ang tama? Imaginary ba o imagination? Pasensya na kayo dahil medyo maingay yung ating voiceover dahil maraming bata na mga naglalaro sa labas. Sinimulan ko nang iguhit yung inimagine natin na eye para makuha na natin yung tamang shape nito ayon dito sa may imaginary natin. Ganito lang ka-easy gumawa ng imagination art o imagination eye. Huwag lang natin kakalimutan yung dulo ng papunta sa may nose, yung dulo ng mata ay kailangan ay mababa. At mas mataas naman yung sa papunta sa may tainga, yung dulo ng mata. Tapos natin mag-sketch ng eye. Ang gagawin naman natin ay ibabrush natin to. Way din yan para maging realistic yung ating gagawin na mata. Dito na tayo sa may pilik mata. Pero bago natin gawin yung pilik mata ay kailangan muna natin i-shade yung paligid ng eye o sa may labas ng eye. Pagkatapos ay shade natin ito gamit itong cotton. Naglagay nga pala ako ng guhit dito sa may talukab niya para naman maging realistic tignan yung atin eye. Dito nga pala sa may guhit ng talukab kailangan ay medyo dark ito kaysa doon sa may upper niya. Para maging mas realistic pa yung ating mata na ginagawa ay kailangan natin lagyan itong eyeball nito ng white. Ito kasi yung reflection o nagre-reflect dito yung light sa may mata niya. Ang ginamit ko nga pala dito ay kneaded eraser at saka isang electric eraser. Bago nga pala tayo pupunta sa may pilik mata, bago natin iguhit yung pilik mata, kailangan ay puliduin muna natin yung dito sa may labas ng talukab. Kailangan ay i-shoot na natin ito bago natin i-drawing yung pinaka last part nito, yung pilik mata. So ayan, okay na yan. Ang gagawin naman natin ay i-drawing na natin yung pinaka last part, yung pilik mata nito. Sa pag-drawing nga pala ng pilik mata ay dapat ay hindi ito pantay o diretso. Kailangan ay medyo pa-wave ito ng konti. Habang paabot ka na ng paabot sa may dulo ay kailangan lumalaki din yung pa-wave nito. Dahil dito magiging realistic yung mata na ginagawa mo. Kung napapansin at nakikita nyo dito sa may dinodrawing natin na habang lumalayo o pumupunta sa dulo yung pilik mata ay mas lalo pa itong nagiging mas pa-wave pa. At mas lalo pang humahaba yung pilik mata. Pwede nyong i-actual o sabayan itong video na to sa pagdodrawing nyo para makabisado nyo kaagad at matutunan nyo kaagad ito. So hanggang dito na lang itong voiceover na ito. Panoorin nyo po ito hanggang dulo kung gusto nyo pong matutunan ito at kung gusto nyo ma-apply ito sa inyong drawing. At yung pilik mata pala nito dito sa may baba ay same lang dito sa sinabi ko. So mga pinsel, panoorin nyo na lang po ito hanggang dulo. Huwag nyo nga palang kalimutan na i-follow itong page na ito at marami pa tayong mga tutorials na gagawin dito.